Samantala, nasa labas na po ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Yolanda at alamin po natin ang pinakabagong ulat panahon mula sa ating resident meteorologist na si Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani. Pia, wala na ring nakataas na public storm warning signal sa anumang bahagi ng bansa dahil lumabas na ang sentro ng bagyo dito sa ating Philippine Area of Responsibility. Huli nilang namata nito sa layong 765 kilometers west-northwest ng San Jose Occidental Mindoro at tataglayin ito ngayong hangin. Aabot pa sa 185 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso na 220 kilometers per hour. Gumagalaw pa rin ito pa west-northwest sa bilis na 35 kilometers per hour. Patuloy ang paggalaw nito patungo sa bansang Vietnam, base naman sa track ng Weather Central. Ang bagyong Yolanda o Super Typhoon Haiyan ay katumbas po sa category ng Category 5 hurricane ayon po yan sa US Saffir-Simpson scale. Ito ibig sabihin po niyan, ito na ang itinuturing na pinakamalakas na bagyo sa buong mundo para po ngayong taong 2013. Mang Tani, inaasahan po ba natin na magkakaroon pa ng panibagong mga bagyo na papasok sa Philippine Area of Responsibility? Meron na ba tayong namamataan? Kasi syempre, minsan kahit na malakas ang bagyo, may kasunod ka agad dito, Mang Tani. Yes, Pia. Ang unang natin, ngayon ay parang super active ang Pacific Ocean. Dito, na kung saan yung Pacific Ocean, ang Philippine Sea, dyan nagsisimula yung mga bagyo. At sa ngayon pa lamang, umpisa pa lamang ng Nobyembre ay nakaka-24 na tayong bagyo. At inaasahan natin na bago matapos ang November, meron pang isa o dalawang bagyo ang papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. At sa December, mga isa o dalawa, kaya mataas pa rin ang tsansa, Pia, na mayroong pumasok na bagyo dito sa ating bansa bago matapos ang Nobyembre at madadagdagan pa yan pag Disyembre. At kung yan ay magiging malakas o mahina, yun ang ating babantayan dahil ang sabi nga natin, Pia, kapag mga buwan ng November at December, tulad nitong bagyong si Yolanda, tumatawid yan kung hindi dito sa Bicol Region, Visayas at Mindanao. At yan yung titingnan natin. At kahit na nakalis sa PAR ang bagyong Yolanda, magdudulot pa rin ito ng pag-ulan. Lalong-lalo dahil pinapalakas na ito yung hanging amihan at makararanas ng hanggang sa katamtamang pag-ulan ng Luzon, lalong-lalo na yung kanlurang bahagi. At ganyan din ang inaasahan na panahon sa hilagang bahagi ng Luzon. At dito po sa Metro Manila, mataas ang posibilidad ng mahinang pag-ulan sa umaga yan, pero unti-unting bababayan at pagdating ng hapon, mas maganda na po ang magiging lagay ng panahon. Magiging maaliwalas naman ang panahon sa buong Visayas, lalong-lalo na po yung mga sinalanta ng bagyong si Yolanda. Kaya mayroon pong pagkakataon para maipagpatuloy yung pagbangon dyan sa matinding pinsala na yan. At ganyan din ang panahong inaasahan sa malaking Mindanao, sa malaking bahagi ng Mindanao, maliban na lamang po dito sa may Caraga Region. Posible namang umabot na hanggang 5 metro ang taas ng alon sa seaboards ng buong Luzon, mula po yan Batanes hanggang dyan sa may Palawan at sa eastern and western seaboards of Visayas. At ayon sa Pag-asa, dahil po yan sa malakas na hanging amihan na pinag-igting ng bagyong si Yolanda. At yan po ang ating ulat panahon. Ako si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat, Mang Tani.